Hi Libra! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This is your September kapalaran para sa mga Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. General reading po ito, kaya maaring mag-resonate sa'yo o hindi. I-take nyo lang yung nag-resonate, hayaan nyo na yung hindi nag-resonate kasi baka para yun sa iba. So, ready ko na yung mga unang mensahe para sa'yo, Libra. Kamusta na kayo, guys? It's Blue Moon po ngayon and Super Moon. Kaya, you have to make your manifestation kasi sobrang ganda ng energy. Kagabi, napansin nyo ba? Ang ganda at ang lakas ng energy, guys. Kaya, it's a really good time to manifest kung anong gusto nyo mangyari and to have change sa buhay nyo or sa sitwasyon nyo. Okay, so ito, tingnan muna natin yung unang mensahe. By the way, kung kailangan nyo po ng gabay, pwede kayong magpa-private reading sa akin. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp para mas mabilis. Okay? So, tingnan natin, guys. Unang mensahe para sa'yo, take off your mask. Mas pinapakita mo yung totoong ikaw ngayon. Kaya sinabing take off your mask. Siguro nagtatago ka or tinatago mo yung totoong ikaw. And ngayon, siguro, nire-reveal mo na kung ano yung totoong nararamdaman mo or iniisip mo sa isang sitwasyon. Wild. Wow. So, there is so much passion and attraction. Oh, wow. Cornucopia, abundance, blessings. Number 2 ulit, oh. So, malaking blessing yan na paparating. Oh my gosh. So, ang crystal na nakuha mo, Sugilite. Own your divine power. Replace codependent people-pleasing with assertiveness and empowerment. Ikaw kasi, Libra, ayaw mo kasi ng away eh. Kaya gusto mo masaya lahat. Kaso lang nagiging people-pleaser ka na para lang magkaroon ng harmony. Parang tinatry mo na wag kayong mag-away or parang palagi mong pinagbibigyan yung isang taong yan o yung mga taong mga yan. Kaya sinasabi sa'yo dito, dapat maging assertive ka, dapat maging empowered ka, lumakas ang loob mo para ipaglaban kung ano yung gusto mo para sa sarili mo or kung ano yung nararapat sa isang sitwasyon. Okay, so from the tarot, tingnan natin, guys. Okay. By the way, kung kailangan nyo po ng crystals or kung first time nyo, visit my Instagram kasi meron po tayong crystals na available to attract love or money. Ayan. So, i-follow nyo na din ako sa Instagram ko. Supportahan nyo po yung Instagram ko. I will tell you more pagkatapos ng reading natin. Okay, mamaya. Okay, so ang overall energy mo, oh, nakatalikod. 8 of Cups. So, Libra, merong isang person or situation na nag-invest ka dyan eh. Binuhos mo lahat ng pwede mong ibigay dyan sa taong yan. Pero ngayon, tumalikod ka para isipin mo naman yung sarili mo. Ayaw mo na. Pinipili mong i-embrace yung freedom mo. Okay. So, ang focus mo ngayon, Temperance card. Mamaya, guys, ika-clarify natin yan kung bakit ka tumalikod. So, ngayon, tinatry mong mag-adjust for the long term. Kasi ito ka nga eh, mabait ka kasi eh. Ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng conflict. Kaya palagi ka nag-adjust and connected ka sa emosyon mo. Merong pagmamahal, mahal mo yung mga taong yan or yung isang specific na taong yan. Kaya sinasabi mo na lang sa sarili mo na ayun, mag-a-adjust ka. Kasi iniisip mo yung future. Kita mo yung rainbow. Iniisip mo din yung opportunity at yung possibility sa inyo ng taong yan. Kaya kahit nahihirapan ka, nag-a-adjust ka pa rin. What crosses you is the High Priest. So, ito na nga, sinasabi na nga sa'yo ng intuition mo na Libra, tama na yung pag-a-adjust mo kasi dapat ilaban mo kung ano yung tama. Si High Priest kasi very idealistic. Alam niya ang tama at mali. Kita mo nakataas yung kamay niya, nakaganyan. And nakikita ko sa'yo, you are very strong sa totoo lang. Pero may nakita ko malalim kasi yung connection na yan eh. Kaya ka nag-a-adjust kasi mahalaga sa'yo yung taong yan. What lies below you, Queen of Pentacles. Very loving, caring, maalaga ka at maparaan. And marami ding nagmamahal sa'yo.
So, inuuna mo palagi yung sarili mo, pero marami ka ding tinutulungan. Baka kayo ay breadwinner. What lies above you? Page of Pentacles. So, sa loob-loob mo, gusto mong unahin yung sarili mo at mahalin yung sarili mo. Kaya, parang wala ka na tuloy maibigay sa taong yan kasi iniisip mo yung sarili mo. And, parang nakita ko nahihiya ka for some reason. Okay, mahiyain si Libra. So, what lies behind you? The moon. Dati, nalito ka, naguluhan ka, hindi mo alam kung ano ba to. Worth it ba talaga mag-invest ng emosyon sa taong yan? Worth it ba bigyan ng pagmamahal yung taong yan? Ngayon, ito ka, nag-a-adjust ka. At iniisip mo kasi na sa future, baka hindi pa rin kayo okay, pero hinihintay mo pa rin siya. So, ibig sabihin, palagi ka lang nakatunganga. Ayan, sorry guys, pero yun yung nakita ko dito, parang palagi ka lang umaasa. Kaya tuloy yung full potential mo, parang hindi mo hindi mo ma-express talaga. So, siguro yan yung mensaheng gustong ibigay sa inyo, mga Libra, to stand up for yourself. Kagaya ng sabi dito kanina, be assertive and empowerment daw. So, kasi meron kang power You have the power. So, ito ka ngayon, the Emperor. Ayaw mo nang gumalaw. And, nakikita mo yung malaking problema na yan. Pinag-aaralan mo yung sitwasyon. Alam mo din naman pala sa sarili mo na strong ka kasi Emperor ka. So, andun yung ego. Ayan. Oh my gosh. Nakita ko parang may galit. Galit. Possible na kayong dalawa galit kayo sa isa't isa. Guys. And, bakit ganon? No? May galit parang gusto mong i-cut yung communication or gusto mong sabihin sa taong yan na mali siya at ikaw yung tama. So, yung person mo naman, possible na long distance relationship or mabagal yung movement, pero steady lang yung person na yan. Ibig sabihin, possible na marami siyang responsibilidad sa buhay niya, pero andyan pa rin naman siya. May nakita ko dito, nagmamahalan kayo. Possible na siya to. Ikaw yung pangarap niya. Kahit malayo. Okay? Kasi feeling ko marami siyang kailangan ayusin sa buhay niya. Kaya andito yung Knight of Pentacles. Or possible nga na LDR talaga yung connection nyo. So, Ace of Pentacles and the Tower, yung mutual energies and yung outcome. So, merong pagsubok sa connection nyo. And may nakita din akong bagong simula na magkakaroon kayo. So, ibig sabihin, kailangan nyo munang pag-usapan yan bago ma-achieve yung bagong simula. Sa bagong simula, mas magiging strong yung bond ninyo, mas magiging stable yung connection nyo or yung relasyon nyo. Pero, simula pa lang, kaya marami din pagdadaanan pa. The Fool, oh my gosh. And the Six of Wands. May nakita ko dito, guys, na parang you want to take a risk para mag-reconcile kayo ng taong yan. And, kasi sobrang mahal mo siya. King of Cups. Oh my gosh! Kanina andito rin si Queen of Cups. So, nakita ko dito, nagmamahalan kayo sobra. Baka may kadil kang water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio. Or someone na talagang emotional or connected sa emotions. At malalim nga yung pagmamahal dito, guys. Kaya, hindi mo rin matitiis yung taong yan kasi pareho kayo. Ibig sabihin, nakaka-relate kayo sa isa't isa. King of Cups tsaka Queen of Cups. Oh my gosh. Pero tinatago mo yung emosyon mo Seven of Swords. So, tahimik ka lang Ang dami mo rin tiniis para sa connection na yan. Nag-sacrifice ka para ma-maintain yung connection sa taong yan. And andun din yung excitement na alam mo din naman kasi na mahal ka niya, kaya andyan pa rin yung opportunity. At the same time, hanging. Ibig sabihin, walang effort na ginagawa. Oo, andyan yung opportunity, pero nakahiga lang. Nakahiga lang si Libra, So, wala ding mangyayari pag ganon. So, hanggang opportunity lang siya pag ganon. Diba? Ten of Cups, the Star. Oh my gosh. Parang nakita ko dito, meron ka iniisip na happiness, pwedeng gusto mo magkaroon ng family, and pangarap mo talaga yan, the Star. So, grabe. Six of Cups.
Oh, mabait ka kasi. So, ayan, Four of Swords. Pero nakita ko rin sa'yo dito, gusto mo ikalma yung isip mo. Alam mo yun, may mga pangarap ka, pero yung isip mo, kalma lang. Kalma lang, self. Ayan, kaya mas pinipili mong manahimik. Okay, so anong feelings ng taong to? So, sa totoo lang wala akong masabi kasi lumabas naman na mahal ka niya. Yung nga lang, may nakita ko na parang mabagal siya or malayo siya. So, 8 of Swords, 8 of Wands, the Strength card. Alam mo, itong person kasi nakadeal mo, meron siyang sistema na dapat ganito, dapat ganyan. And, meron communication na paparating, pero nakita ko rin dito na nagpapaka-strong siya. Parang gusto din niyang mag-isa. Kita mo yan, strength. Gusto ka ng taong yan, kaso lang sinasabi niya rito na may may patakaran or may rules or may boundaries. So, dapat sumunod ka sa boundaries kung gusto mo na magkaayos tayo or magkasundo tayo. And possible na travel or communication. Alam mo, sa totoo lang, nakita ko na gusto ka din ng taong yan, kaso lang, nahirapan siya i-reconcile kung paano kayo magiging okay. Kasi nga, sobrang mahal ka niya Super mahal ka ng taong to. At malakas ang intuition ng taong to. Possible na Leo. Ayan, yun na nga sinabi ko kanina, water sign. Pero lahat naman ng signs andito. Kaya this can be any sign. Sobrang mahal ka niya. And kita mo guys, 888. Grabe, nakakaloka. 8 of Swords, 8 of Wands. The Strength card, which is number 8. And nandito yung infinity symbol. So, ibig sabihin, it's very clear na minamanifest ka ng taong yan. Pero hindi basta-basta kasi, oo, gusto ka niya. Pero, hindi siya makagalaw Ibig sabihin, kahit minamanifest ka ng taong yan, meron din siyang boundaries na nakaset. So, kahit na gusto ka niya, gusto mo siya, pero may boundaries siya. 'Di ba? So, kailangan mag-reconcile kayo. It takes two to tango, 'di ba? I mean, alam niyo na yung sinasabi ko, guys. So, 10 of Pentacles and 10 of Wands, burden. Oh, mukhang may burden yung taong yan. May legacy. Posibleng negosyante. And kita mo yung hawak niya mabigat, 'di ba? Kaya burden. Pero at the same time, masagana. Ayan ang daming pentacles. Mukhang may long term na siya, na pinaplano. 5 of Swords, 3 of Cups, 4 of Swords. So, ang daming tao sa paligid. Merong celebration. Okay. Ang daming iniisip yung person na yan. Anong outcome dito? Outcome na agad. Hindi, tanong muna natin kung bakit parang magkagalit. Oo, magkagalit. 5 of Wands, 9 of Wands, and Knight of Cups. Magkagalit kasi nagkaroon kayo ng conflict and parang meron ako nakita dito, siguro na overwhelm ka sa taong yan kasi very competitive. So, trying hard and at the same time may obstacle din siya. So, alam mo yon na gusto niyong isa't isa, pero meron din kayong obstacle, kanya-kanya. So, kaya pala magkagalit. Yung iba, talaga, actual talaga na nagkaroon ng conflict. Yung iba naman energetically, ibig sabihin, naintindihan yung sitwasyon ng isa't isa na ganun, na magkagalit, pero may kailangan pa kayong ayusin sa sarili nyo, sa personal life nyo. Kaya hindi pa kayo, mukhang hindi pa nagre-reconcile. Okay. Clarify pa natin, guys. Parang LQ King of Wands, the shadow side, High Priestess. Meron ulit galit. Magkagalit. Yung isa hindi sinasabi na galit siya. Yung isa naman, parang laban lang ng laban, kahit naiinis din. Alam mo yon, walang sumusuko sa inyong dalawa.
So, paano kayo ngayon magre-reconcile kung ganyan kayo pareho? Ang tanong, ano bang feelings nyo? Mahal nyo ba isa't isa? Kasi kung mahal nyo naman, di kailangan pag-usapan nyo siguro kung ano ba yan, kung bakit ganyan. Kasi may nakita ko dito na I feel like ikaw to Libra, ayaw mo kasi mag-away kayo. Kaya iniisip mo na lang na galit ako, pero hindi ko na kailangan sabihin pa. Okay, Wheel of the Year. Oh my gosh, may pagbabago. So, nakita ko dito mukhang andun yung curiosity nyo na kahit magkagalit kayo, iniisip nyo, baka may chance, alam mo yon, parang ganon. Okay. Magre-reconcile ba? Magre-reconcile ba? Magre-reconcile ba sila? Oh my gosh, Three of Swords, the Chariot, Four of Pentacles, Four of Wands. Yes, no and yes. Okay. So, may nakita ko dito kasi nga pinoproblema niyo yung isa't isa eh. Pero, may nakita ko dito gustong ilaban kung ano meron kayo. Pero nag-iingat din, Four of Pentacles, Four of Wands, Eight of Pentacles. Committed naman pala kayo eh. Kasi andito tong card na to eh. Ibig sabihin, temporary lang yan na conflict. Kasi sa totoong buhay, andito pa rin yung commitment. Busy lang din kasi. Possible na naghihintay din kayo ng tamang panahon. Pero nakita ko dito, kailangan yung ilaban yan para magkaayos kayo. And yun nga lang, kailangan mag-ingat ka rin kasi baka mamaya laban ka ng laban dyan. Diba? Kung ano pala yung pinagagawa mo, hindi mo alam. Syempre, kailangan mag-compromise kung talagang gusto nyong mag-reconcile. Kasi pag nag-compromise kayo, guys, nakikita ko sobrang saya. Merong commitment eh. Ayan. Okay. Kuha tayo ng... Oo nga, ba't yung card na yan ang ginamit ko? Dapat ito. 17:17 on the clock. Oh my gosh, ang angel numbers. So, mamaya na tayo kuha ng mensahe kasi maling card yung nagamit ko. So, ito muna. Eight of Swords in reverse. Kailangan buksan ng isip mo. Yan ang sabi dito. Kasi pag upright yan, ayan, sarado eh. So, kailangan buksan. Okay. Magre-reconcile ba? Magre-reconcile ba si Libra? Itong taong yan. Two of Wands, the Hierophant in reverse, the Fool. Whew, grabe. Okay, sa ngayon, mukhang pinag-aaralan mo muna. Naka-reverse si Hierophant eh. Gusto mong ilaban yan, pero parang more ka sa sarili mo muna yung inuuna mo. And the Fool, bagong simula yan. So, on the process. On the process pa. Hindi pa agad mangyayari yung reconciliation. Bakit merong reverse card? Mamaya ayusin ko to. Parang sinasabi dito, yung Five of Swords in reverse, na mas pinipili mo na unahin na yung sarili mo kahit alam mo na andyan pa yung issue sa inyo or yung problem. Knight of Wands, Nine of Cups, Six of Cups. So, merong tao may gusto sa'yo, namimiss ka niya. Possible na Sagittarius energy. Or, water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Possible din na ikaw to, Libra, namimiss mo yung taong yan, still attracted ka, pero pinag-aaralan mo pa kung dapat ka na bang gumalaw or hindi. Sa nakita ko, umaapaw yung pagmamahal dito. Oh my gosh! Kita mo, may papuso pa nga, oh. Ayan, tapos ito, oh. Tanggap mo siya, eh. Ayan. Siguro ikaw din mismo meron kang pagkukulang kasi magkaiba kayo, pero tanggap niya isa't isa. Okay. Anong outcome? Hindi ka masaya na hindi kayo okay. Kaya gusto mong baguhin yan. Pero tahimik ka lang. Strength. High Priestess. Very mysterious ka ngayon. Oh my gosh. Princess of Cups, the Empress, King of Wands. Alam mo, nakita ko dito, you really want each other. Gusto nyong isa't isa. Wala akong masabi, guys. Pangarap nyong isa't isa. And, yun nga lang kailangan yung mag-reconcile kasi parehong tahimik. Actually, ikaw pala yung tahimik.
Yung person mo naman, di ba, hindi gumagalaw or hindi makagalaw. Ito ka, in love ka sa taong yan. Gusto mo siya, King of Wands. Knight of Swords, Judgment. Kailangan magdesisyon. Nine of Wands, Princess of Swords. Okay. Anong outcome dito? The Death, Three of Cups, Five of Cups. So, ito na nga, problematic kayo ngayon. Oh my gosh. Ito kasi gustong lumabas eh. Mahal na mahal mo siya. Or siya, mahal na mahal ka. Grabe, nakakaloka. So, ito, I was gonna say na problematic yung connection nyo ngayon, nanghihinayang kayo. And, parang gusto nyo pa rin kumonek sa kanya. Sobrang full of emotions to, guys. So, gawin mo na lang. Yun na lang yung masasabi ko dito. Kasi, kung pinoproblema mo, malamang mahal mo nga talaga. At lumabas dito din yung kasagutan, no? Mahal mo nga, King of Cups, tsaka Ace of Cups. Sobra kang emotional ngayon. Ayan. And you really care for that person. Grabe. Haba ng hair naman ng taong yon. So, kuha tayo ng mga mensahe galing sa person mo or yung energies na connected sa inyo ngayon. Sa ilalim para masaya. Para masaya. Okay. Sa ilalim tayo kumuha para mas masaya. Okay. Kuha di ako ng self-care card para sa'yo at ng advice card. Or mensahe galing sa universe. Naiinis, angry ego. Yan na nga bang sinasabi ko eh. May conflict kasi. Passion, romance. Oh my gosh, yun lang. Yun lang, kahit naiinis, pero may romance. Nakaloka. Nakaloka, diba? Kailangan mag-desisyon, guys. Bagong simula. May buhok. Sorry naman. Bagong simula. I love this. Make-up lang. Diyos ko, day. O, diba romantic nga eh. Hurt healing. Okay. Pinaprocess nyo pa. Sorry na. Oops. Problems, burden. Oh my gosh. 23. Nakakaloka. Puro tayo angel numbers. Ang ganda ng vibe ngayon, guys. It's blue moon eh. Friend zone BFF. Diyos ko, day. Sino to? Na friend zone ka. Or ikaw, or siya yung na friend zone mo. Okay. Advice. Umulan bigla. The presence of love will always cast out fear. Oh my gosh, I love this. Kapag may pagmamahal, hindi ka nakakaramdam ng fear. So, piliin lagi na magkaroon ng presence ng love. Okay? Or lagyan ng pagmamahal yung bawat sitwasyon. I love it. Ang self-care card mo is look to the stars. Oh my gosh. So, kaya nga kayo nanonood ng tarot. Kasi, look to the stars, tumitingin kayo sa energies. Yung stars kasi, di ba, meron yang energies, di ba? Yung placement ng mga stars. So, yung energy na yan yung gabay mo para malaman mo kung anong dapat mong gawin sa sitwasyon mo. Yung iba sa inyo, merong wish, guys. Ayan, mag-wish na kayo. Wish granted yan. Dalawang wish, oh my gosh. Pinakita pa talaga sa akin eh. Tinuro talaga ito na meron pa. So, I love it for you, Libra. Ayan. Okay, guys. That's what I have for you, Libra, para sa yung September kapalaran.
Kung nagustuhan nyo at nag-resonate kayo, i-message nyo ako. Ay, i-message nyo. I-comment nyo pala. I-comment nyo. And also, kung kailangan nyo ng gabay, kung nag-resonate kayo, pwede kayo magpa-private reading sa akin if you need more information. Message nyo lang ako sa Facebook page ko, Pinay Angel Tarot, or sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung number ko para mas mabilis. And syempre may bayad kapag private reading kasi ikaw mismo yung i-reading natin at specific situation mo. So, mag-message na lang kayo. Okay? Supportahan nyo din guys yung Facebook ko ha. I-like nyo din. Kasi lagi ako nagpo-post ng updates dyan. Syempre yung Instagram ko, dyan ako nagpo-post ng mga crystals na for sale. Andyan yung benefits ng crystals. Kaya kung first timer kayo, punta lang kayo dun sa Instagram ko. Nakapost yung mga crystal, pati na rin yung benefit ng mga crystal na yan. And sobrang ganda. Safe gamitin, walang kulam, walang negativity. Laging chinacharge at inaalagaan dito. May specific prayer para sa'yo. Depende sa pangangailangan mo or sa situation mo or sa reason kung bakit mo gagamitin yung crystal na yan. Ayan. Kaya naman, yung mga crystal natin ay sobra talagang nagpapabilis ng manifestation nyo or ginagrant yung wishes ninyo, guys. Ayan. So, meron tayong crystals to attract love, for self-confidence, for vitality, to maintain yung loving relationship nyo, for communication, for negotiation, for meron ding for money, syempre, para sa work nyo, para maging motivated kayo. And lahat ng crystals nagbibigay ng energy sa inyo para hindi kayo mabilis na papagod. Tinatanggal din niya yung negativity, pinapalitan ng positivity. And gagamitin mo siya for good intention kasi kung sa bad mo gagamitin, hindi rin gagana yan. Okay? Syempre, meron din tayong love manifestation candle and yung crystal cleanser. So, thank you so much guys, mga Libra. Thank you, thank you. I suggest pala para sa inyo, rose quartz. Kasi Libra is ruled by the planet of love, which is Venus. And yung crystal of love is rose quartz. Diba? Meron akong for sale na bracelet. Ganito yung itsura, pero kulay pink. Ayan, hindi ito, ano to moonstone to. Binili ko to sa Thailand, sa Bangkok, nung nagpunta ako last time. Pero yung rose quartz ko, galing din po ng Thailand. Sobrang ganda. Lahat ng quality ng crystals po sa shop ko ay napakaganda ng quality. Actually, from Brazil pala yung rose quartz na yun. Napakaganda ng quality lahat. So, yun yung suggestion ko sa'yo, Libra. Very soothing kasi ng energy ng rose quartz. Tsaka bagay sa'yo kasi it's a crystal of love. Ayan. So, thank you. Have a good day. Message na lang kayo sa akin. Ayan. I-like nyo din tong video na to. Thank you again. I'll see you again soon, guys. God bless and stay safe. Bye!